Kayo na po ang lahat. Kaawaan mo ako, Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawin ang aking kasamaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomium. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay sasaysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang Arameyo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayanan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo.
Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumudulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dinidinig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan, at ang kaapihang dinaranas sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at kababalaghan. Inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupang ito, sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kanilang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkod karahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, sila'y subaybayan. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak na iingatan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad, itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga bato, ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente, diyong mababangis. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan, aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ay salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong
Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng Diablo. Ipagkakaloob ito sa akin at ibibigay ko sa kaninumang ibig ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo lahat ito. Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos na at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit, sumagot si Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksuin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghihintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa panahong ito ng Kwaresma at ngayong unang linggo ng panahon ng Kwaresma, ay inaanyayahan tayo bilang ng ating salita ng Diyos na tumingin ulit sa puso natin. At itong kahalagahan ng panahong ito ng Kwaresma, binibigyan tayo ng pagkakataon na tumingin sa ating puso. Tumingin sa ating puso para ano? Para tignan ang mga kahinaan natin at hilingin ng Diyos na baguhin ito. Hilingin ng Diyos na hubugin ang ating puso. At sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento na si Jesus ay tinukso sa ilang. At kung babasahin ninyo ang bawat isa na paraan ng pagtutukso kay Jesus, iisa lang ang nais patunguhan. I-flex mo naman. Kung ikaw ang anak ng Diyos, kaya mong gawing tinapay ang mga batong yan, i-flex mo nga. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, kung gusto mo ng lahat ng kahariang ito,
Sambahin mo ko para may i-flex ka. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sasaluhin ka ng anghel. I-flex mo nga yan. Dahil sinasabi niya, kung makapangyarihan ka, sige, gawin mo nga. At yun ang temptasyon din sa atin, bawat isa, na magkaroon ng false sense of power. Yung gusto mo maging sikat ka, gusto mo maging dakila ka sa mata ng tao, may i-flex ka. Para ipakita mong mas magaling ka, mas makapangyarihan ka. Pero, ang pananampalataya natin, hindi tayo tinuturuan na i-flex ang kapangyarihan mo. Pero maganda na bilang paalala sa atin, na imbis na ipakita yung kasikatan, kapangyarihan, kayamanan, ay turuan tayo na handang yumuko. Handang yumuko sa paglilingkod. Handang yumuko sa pagkakawang gawa. Handang yumuko sa pagiging mababa ang loob. Handang yumuko. Kaya maganda para sa atin, no, bilang Kristiyano, sa linggong ito, na sa paglalakbay natin sa panahong ito ng Kwaresma, matuto tayo na yumuko. At itong imbitasyon sa atin. Gusto natin tayo ang tinitingala eh. Gusto tayo yung nakatingala. Tayo yung nasa taas. Taas noo din. Pero pag ganun minsan, ang pumapasok ay kayabangan. Pagiging makasarili. Ang iniisip, ako. Pag gano'n na ang laging bukang bibig mo, ako. At tignan mo na sarili mo. Ano na nagiging sentro? Gusto mo na ba maging sentro? Gusto mo na bang palitan ng araw? Na ang lahat ng bagay ay iikot sa iyo? Pag puro ako na ang sinasabi mo, puro gusto ko, kapakanan ko, kaginhawaan ko, na tinatapakan na natin yung kapwa natin. Pinapahamak na natin yung kapwa natin. Teka lang. Pag-isipan mo muna yan. Go back to your heart. Kaya ang imbitasyon sa atin ngayon ng Ebanghelyo natin, na lumago sa pagiging mapagpakumbaba. At ano ba ang gabay natin sa daan ng pagpapakumbaba? Saan tayo huhugot ng inspirasyon tungo sa daan ng paglilingkod? Tulad ni Jesus sa Ebanghelyo, sa bawat temptasyon na sinasabi sa Kanya, ang lagi niyang sagot ay ang salita ng Diyos. Ang lagi niyang sagot, sinasabi sa kasulatan. Sinasabi sa kasulatan. Ang salita ng Diyos ay naging sandata niya. Ang salita ng Diyos ay naging tanggulan niya. Kaya sana tayo di bilang mga Kristiyano, sa paglalakbay natin sa pananampalataya, yes, there will be times that we will be tempted. Yes, there will be times that we will be tempted for power, to be somebody, to think high about ourselves. Pero ang salita ng Diyos, minsan salamin din natin sa buhay natin, na pinapakita sa atin saan ba tayo dapat lumago. Ang salita ng Diyos ay nagiging gabay natin at nagpapaalala sa atin, teka lang. Medyo lumalaki na yata ang ulo. Medyo tumataas nata ang lipad mo.
na nagiging mapagmataas ka na, teka lang. At itong panahon ito ng Kwaresma, sana ang panahon na yon, to look into our lives, to see into our lives. At alam ko, para sa iba, ayaw nating tignan. Para sa iba, ayaw nating tignan. Ayaw nating tignan yung kahinaan. Ayaw nating tignan yung pagkukulang. Ayaw natin aminin na may babaguhin tayo sa buhay natin. Gusto natin yung iba magbago, pero tayo ayaw natin. I know it's not easy. Pero kung gagawin mo yon, sa totoo lang, dun ka lalago. Kung gagawin mo yon, to that uneasy, uncomfortable journey of looking into our lives and to ourselves, of admitting our weaknesses and asking the Lord to help me. Sa totoo lang, dun ka talaga lalago. Kaya sana sa paglalakbay nating ito ng panahon ng Kwaresma, hindi natin maging desire na mag-flex ng ating tilay kalakasan, kapangyarihan, kundi natututo tayo na handang yumuko sa panalangin, handang yumuko sa paglilingkod, handang yumuko sa pagmamalasakit sa kapwa. At ito ho ang daan ng ating paglalakbay sa Kwaresma. Hindi pagmamataas, kundi pagyuko at paglingkod. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hinihiling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin, Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus, na sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaban ng bayan sa mga programang kapakipakinabang sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, lagi nawa naming piliin ang tama, mabuti at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap sila sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso't pangamba. Patuloy mo nawa kaming isang galang at patnubayan upang makapamuhay kaming banal at naaayon sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kaming maging marapat maghain sa pagdiriwan namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami. Sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan ay siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana.
Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus
Magsisi tayo, mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong malikluhod nang may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay bawiin mong tuluyan. Panginoon, aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na po ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap po na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10.
Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa mga public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pinaalalahanan naman po ang mga nagsisimba na pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan po ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.
Subang siya.